Paano nagiging narcissist ang isang tao? So, bakit kaya ganun yung inyong asawa, ang inyong jowa, ang inyong exes? Bakit sila ganun? Ano nangyari? So, ito ay nag-ugat, no? Nung sila ay bata pa. Doon nagkameron ng development ng ganitong pangyayari. May dalawa kasing pagpapalaki. Kaya sila ay naging narcissist. Nung bata pa sila, pwedeng sila ay inabuso. Naka-experience sila ng abuse, na trauma sila. Kaya sila naging narcissist. Pangalawa, no, na-spoiled sila. Masyadong naibigay ang kanilang pangangailangan, ang kanilang luho, na sila ay nasunod ng nasunod na nasunod. No, sa madaling salita nga ito na-spoiled. So na-over yung pag-aalaga sa kanila. No, yun namang isa na na-trauma, inabuso, nagkulang naman ng pag-aalaga sa kanila. Like for example, no, sila ay pinabayaan, no, lumaki sila na walang nag-aalaga, walang nagmamahal, no, naabuso sila, inabandona, mga ganyan. So kung naka-experience yan ng ganyan na ibinigay sa lola, no, pinalaki ng tiyahin, tiyuhin, hindi na pinansin ng magulang. So yung mga ganon, no, yun na nagiging dahilan kung bakit kapag ang bata ay lumaki, yun, nagiging siyang narcissist. So ito yung malupit na katotohanan. So ito pa isa, no, kapag ka ang magulang ay narcissist, mataas ang risk at pagkakataon na maging narcissist din ang bata, no. So kapag ka basically may narcissistic parents ka, lalaki kang narcissist. Kaya kung mapapansin niyo yung mga narcissist ninyong asawa, pag tiningnan niyo yung nanay o tatay o kapatid, parang may similarities. Hindi mo nakikita. Hindi mo napapansin, no? Yung lalo na yung nanay, no, mapapansin mo parang yung nanay ay narcissist din, no? Parang yung aking biyenan ay narcissist din, di ba? So it's because of that. Pwede kasi na yung magulang niya ay narcissist. Kaya yung pagpapalaki, yung way ng pagpapalaki, yun ang naging dahilan kung bakit siya naging narcissist. So, ano yung takeaway ko dito? So, ang takeaway ko dito, para hindi magkameroon ng narcissist na bata, na paglaki ay narcissist, na makaperwisyo ng mga tao, ng karelasyon in the future, dapat turuan ng bata ng good morals and values, no. Ang maging mabuting halimbawa, no, ang magulang. Kailangan yung magulang mismo magiging good example. So parang bata lumaki sa conducive environment, yung magandang environment, no. So yung pagpapalaki sa bata ay maayos, sa madaling salita. So yung sinasabi ko kanina na environment, no, yung mga ina-explain ko, kailangan i-reverse natin yon kung toxic ang environment, no. Dahil pagka hindi naging maayos yung environment, ay ito na nga ang mga resulta, no. Magkakameron ng toxic na bata, magkakameron ng problema paglaki, no. So dapat ang bata pa lang hinuhulma na maging maayos. Tapos ang bata dapat binibigyan ng pansin at pinahahalagahan yung nararamdaman. Binavalidate yung feelings ng bata. Pag sinabi ng batang siya ay nalulungkot, siya ay natatakot, siya ay masaya, ayaw niya nito, ayaw niya niyan, dapat ay ating binavalidate. No, hindi natin binabaliwala yung nararamdaman ng bata. Bakit? Kasi kapag ginawa natin yun, tinuturuan natin ang bata ng empathy, ng emotional, no, yung emotional intelligence na di-develop sa bata yun no. So yung emotions and feelings na kailangan ay ating pinapansin, ating binibigyan ng sapat na pangunawa, no. Hindi natin pinapalo, ginagarote yung bata kapag umiiyak, tapos pinatatahimik. Wag kang, let's say ganito, no, wag kang imik, wala kang karapatang umimik, anak lang kita, no. Bata ka pa, na ikaw ay walang yana, mga ganon.
Kaya yung bata lalaki ng hindi niya i-express yung feelings niya. So, may mga chances na bata lalaki talaga na narcissist. Another one, so kapag nagso-sorry yung bata, 'no, sabihin sa bata na isipin niya yung kasalanan niya, yung mga nagawa niya, 'no. Kasi baka yung bata nagso-sorry lang, words lang, eh. Dapat makita natin at siguraduhin natin na 'pag ang bata ay may ginawang mali, kailangan ay naiintindihan niya, nauunawaan niya na mali yung ginawa niya, 'no? Para ma-develop yung kanyang mabuting ugali, 'no? Para hindi siya lumaking bastos, balasubas, gano'n, 'no? So, siguraduhin natin na hindi lang sa salita yung pagso-sorry ng bata. Dapat natututo ang bata sa kanyang pagkakamali. Okay? So, sa madaling salita ay it's the environment na nakaka-impluwensya sa pagiging narcissist. So, kung aayusin natin yung parenting, yung environment, lalaki ang bata ng maayos, sa maayos na environment, hindi tayo magkakameron ng ganitong mga bata na nagiging narcissist. Okay? So, see you in my next content. Bye for now.